Ano ang ginagawa, ano ang ipinagagawa sa atin ng Diyos na nangangailangan ng tapang at tiwala? Yung totoong pananampalataya, tumatanggap po siya o sumusunod ng isang challenge, na iniuutos sa kanya ng Diyos. Halimbawa ganito, may burden ka sa asawa mo na gusto mo siyang babahaginan. Challenging po yan. Kasi kilalang kilala ka niyan. Tiyak yan, hindi yan maniniwala sa'yo. Pero yung conviction ng Lord, basta bahaginan mo, invite mo lang, paalalahanan mo lang lalo. Kailangan mong gawin yun, kapatid, parang apoy yan, na nasa puso mo. Hanggat hindi mo nagagawa, hindi yan nawawala. Yun po yung challenge sa pagsunod. Mayroon po tayong testimony ng isang pastor, paano po nakakilala ang kanyang tatay. Yung kanyang tatay, against lagi sa kanya. So ang napansin po niya, yung kanyang tatay, matagal po kung mag-supply, wala namang buho. Ang tagal po niya mag-supply, lalaki po yun. Ang tagal sa salamin. So, binigyan siya ng idea. Maglagay ka ng drugs doon sa salamin. Mapapansin niya yan. So, ganun na ang nangyari. Naglagay siya ng babasahing doon at napansin niya, habang siya nagsusuklay, binasa niya. Kaya ang nakalagay pa naman ay hard teaching kagad. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Exodus ka agad. Di, parang, siyempre, basta pagkilos na ng Panginoon. Tinanong niya sa kanya, ano ba itong mga babasahin? Ano ba ibig sabihin nito? Doon na po siya nagagawa ng kapamanan at in-explain po niya. At doon po natauhan din yung kanyang tatay. Ay, hindi pala masama yung dinadaluhan ng aking anak. So, minsan, ang Lord nangungusap sa atin, ang kailangan lang po natin ay pagsunod na nangangailangan ng tapang. So, basa po. Okay. Tandaan po natin, ang hamon lagi, pinakamahirap na hamon o test sa atin po ay pagsunod sa Diyos. Ang tanong pa? Obedience is the key that opens heaven. Okay. Sa pamagitan ng pagsunod ng Lord, nagbubukas sa atin. May sinasara siyang pinto, pero magbubukas siya ng bintana. May sinasara siyang bintana, ngunit magbubukas siya ng maraming pinto. Kaya sa mga kabataan, pag sarado na, huwag mo nang habulin yan. Ang dami naman dyan Kristiyano pa. Pag sarado na. Pag X na yan. Huwag mo nang babalikan, marami pang mas magaganda na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Para ka namang nauubusan niya. Okay. So, yan. So, ang pangatlo po, basa? Awakening of identity. Okay, the awakening of identity. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Sa lahat po ng nakasaksi ng himala, tanging si Pedro lang na nakita niya po yung kanyang sarili. Na hindi ako karapat-dapat, Panginoon, sa himalang ito. Tanging siya lang ang nagpakita ng kapakumbabaan. Nakita niya kung gaano po siya kamakasalanan sa harap ng Diyos. So gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasusyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maikabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Alam niyo po ba kung ako si Simon, ano kaya pinagsasabi ng Lord? Mula ngayon, ang huhulihin ko ay mga tao na. Paano kaya huhulihin mga tao? Di naman ako pulis. So wala siyang idea
Nang tawagin po siya ng Panginoon, wala siyang idea paano siya gagamitin. Mababasa na lang po natin sa Acts na unang preaching niya, 3,000. Siya mo, hindi ka magagamit ng Panginoon. Dapat ang puso mo, Lord, kulang pa. Bigyan mo ako ng mga tao na akin pong tuturuan at aalagaan. Sabi po sa awit 51:17, hindi hinahamak ng Diyos ang pusong nagsisisi. Kung may mga failure po tayo before, maganda po yan, pagsisihan po natin. I-open lang po natin sa Panginoon. Hindi po tayo hinahamak po ng Diyos. So, what is awakening of identity? Bilisan na po natin. Ang awakening identity in faith ay tumutukoy sa pagkagising ng ating kamalayan kung